Tradisyon na ang pabasa ng pasyon ni Hesukristo tuwing Semana Santa. Pero sa paglipas ng panahon, nagkakaroon na po ito ng iba't ibang estilo. Live mula sa Eva Macapagal Terminal, may report si Ruth Cabal. Kara tuwing Semana Santa, isa nga sa tradisyon nating mga Pinoy yung pabasa ng pasyon ni Jesus. Tinignan natin kung paano nag-iba ang tradisyong ito sa paglipas ng panahon. Buhay na buhay, nakakaindak. Di mo aakalaing ang tinutugtog ng bandang ito, pasyon pala. Kada taon ganito raw ang paraan ng pagsisimula at pagtatapos ng pabasa ng pamilya Arcilla dito sa Tondo. Kakaiba sa tradisyonal na pabasa ng pasyon na mabagal at panaghoy na pagsasalaysay ng buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus. Para ganaan lalong kumantama, para sa Panginoon, para pasasalamat na mga biyayang pinagkakaloob sa atin, mga pamilya natin na huwag magkasakit. Nag-practice po kami. Nangiram po kami ng isang pasyon. Nag-practice po kami sa isang bahay ng kaibigan ko. Doon po, tinutukan namin yung magagandang tono namin sa isang charismatic group po. Isinalin po namin sa pasyon. Di kalayuan sa Sevilla Street, tradisyonal ang estilo ng pabasa. Pamamanata na raw nila itong magkakapit-bahay dito na may kanya-kanyang bahagi raw sa pabasa. Maraming nagbibigay. Nagbigay ng isang supot na sopas. Ayun. May nagbigay na sampagita. Kasabihan nga, para mapalapit sa Diyos. Di ba? Yun daw yun eh. Kahit ano naging kasalanan mo, nababawasan ang kasalanan. Ang mga kabataan may sariling estilo rin ng pabasa. Maganda po ngayon yung gawin po siyang rap para po nakaka-relate po lahat ng mga kabataan. Pero meron pa rin namang mga batang naeenganyong bumirit ng sinaunang pagkanta ng pabasa. Sa tanong ng mga lilong. Kung saan ba itong pabasa? Jesus po. Ano nangyari kay Jesus? Inano po siya sa krus. Inano? Hinako po. Ang CBCP meron din sa website nila na online pabasa at merong audio version na pwedeng pakinggan. Ayon sa CBCP, okay lang naman na baguhin ang tradisyonal na pasyon para mas maintindihan ito. Pero paalala ng isang pari, dapat raw sa kabuo ay mapanatili pa rin ang kabanalan ng pabasa. Mas tahimik, mas solemn siya. Ang simbahan naman ay laging sinasabi na sana itong mga araw na ito talagang maibigay natin para mabigyan ng pagkakataong makapagdasal ang ating mga sarili, mapalalim ang ating buhay panalangin, nang sa ganoon mapagnilayan natin ang paghihirap na ginawa ni Jesus. Kara, yung mga ganyang pabasa tumatagal ng 24 oras, usually overnight yan, pero alinsunod na rin sa tradisyon, hanggang Biyernes Santo lang, hanggang tanghali ng Good Friday lang ginagawa yan para magbigay daan dun sa mga iba pang tradisyon ng simbahan. Kara? Ruth, saan ba nanggaling yung tradisyon na ito ng pabasa ng pasyon ni Hesukristo? At meron ba talagang nakatakdang tempo or beat dito sa pagbasa na ito? Dapat ba mabagal or pwede yung upbeat? Kara, base dun sa mga nabasa natin, no, yan ay namana pa natin sa mga Kastila. Pero merong mga Filipino artists and writers na nag-translate niyan sa lingwahe natin. At sinasabi nga nila na yung traditional na paraan yan, ayon na rin sa simbahan, ay medyo parang chant yan. So medyo mabagal. Pero sabi naman ng simbahan, ng CBCP in particular, kinikilala nila na medyo nag-e-evolve na yung tradisyon na yan. Pero ang sinasabi nila, ang mahalaga ay dapat gawin yan paraan para nilay-nilay ngayong mga panahon ng Semana Santa. Kara? So, okay lang kahit na lagyan mo ng tono. Basta, kumbaga, isa puso mo kung ano yung binabasa mo. Kara, talaga daw may certain tono yan kasi ang tinatanong natin dun sa mga nagpapabasa nga kung paano nila natutunan yan. Ang sagot nga nila, katulad yung kinoffer natin sa Tondo kanina, ang sagot nila, na mana na lang daw nila, natutunan na lang daw nila sa mga ninuno nila, sa mga magulang nila, sinasabayan daw nila pag nagpapabasa. So talagang meron silang certain na tono, yung traditional. Pero yung mga iba, like yung isa dyan, yung banda na nakausap natin, inadapt naman daw nila yung mga tono ng Cursillo, Kara. So kanya-kanya siyang style ngayon, pero ang importante nga ay yung mensahe at pagsasapuso ng nilalaman nga ng pasyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.